So yung mga kalotis, welcome back sa ating channel at welcome kayo sa programa ito. Dahil mga kalotis, may maganda na naman akong balita sa inyong lahat. So pinag-usapan natin ngayon kahapon ay yung bakit nga ba hindi tayo lumalago. So ito naman, ikabaliktaran. Ang ating pag-usapan ngayon ay sa Diyos nakasalalay ang ating tagumpay. So sabi sa Psalm 127, 1-5, sa Diyos nakasalalay ang ating buhay. So yun din ang ating topic sa verse chapter na yun. Yan. Kinakailangan natin na dasal sa lahat ng mga problema na nahihirapan tayo. Dahil nakasalalay ang ating tagumpay sa Diyos. Tiwala lang. So, sabi sa 1 mga taga-Korinto, chapter 15 and verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. So, magpasalamat tayo. So, ngayong Pasko, kinakailangan natin magpasalamat sa Kanya. Hindi lang Pasko, bagong taon, o holiday season. Kinakailangan araw-araw tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat binibigyan niya tayo araw-araw ng tagumpay. So, hindi niya tayo binababayaan ng ating Panginoon Hesus Kristo. So, ano nga ba ang tagumpay na nakasalalay sa atin? Reason number 1 is gawin natin ang mga pangako ng Diyos. Gawin natin ang mga pangako ng Diyos. Sinasabi ko nga nung Monday, kinakailangan natin na buhatin natin ang mga pangako ng Diyos. Sa higit sa lahat, huwag natin na gawin na ang pangako niya sa pamamagitan ng pagkasala o ang mga pangako niya. Kinakailangan gawin natin ang pangako ng Diyos sa buhay ng tao at buhay nating lahat. Yes. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparan ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at nangangako sila'y maging tapat sa akin. Huwag tayo nagsisinungaling sa Diyos at huwag natin itago lahat ng pagkakasala natin. Kailangan natin na baguhin at tuparin ang mga pangako niya. At nangako ang Panginoon na magiging guide natin siya. At tiwala lang tayo sa Kanya. Ang Diyos ay hindi ka bibiguin. Pero ikaw, ang tanong, bibiguin mo ba ang Panginoon? Tama ka, hindi mo bibiguin ng Panginoon dahil mangangakong ka. Natutuparin mo ang lahat ng pangako. Lahat ng mga pangako niyon ay hindi magbabago. At tutuparin mo ang kanyang mga pangako. Kaya lahat ng tao ay luluhod sa kanya harapan at mangangakong sila ay magiging tapat sa akin. Sabi ng Panginoon, gawin natin ang mga pangako ng Diyos. Kinakailangan natin baguhin ang mga nakasanayan natin noon at hanggang ngayon. Kaya baguhin na natin ang mga dati na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kinakailangan natin na itama lahat ng ito. Dahil doon nakasalalay ang ating tagumpay. Yan. So ano nga ba ulit ang nakasalalay sa ating tagumpay?
So, this is number 2 is gawin natin ang gawain ng Panginoon. Gawin natin ang mga gawain ng Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng mga bagay na kinakailangan natin unahin. So, gawin natin ang gawain ng Panginoon tulad ng devotion, panalangin, pag-attend ng cell group, or ng event, o yun, kinakailangan natin gawin at basahin ang mga salita ng Diyos at salita ng mga karapat-dapat sa Panginoon. So, sabi sa Colossus chapter 3 verse 23 to 25. Ano man ang gawain nyo, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang paglilingkuran ninyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang lilingkuran ninyo. So, unahin natin ng Diyos sa lahat ng problema, sa lahat gagawin natin. Kinakailangan gawin natin, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang mga ito at huwag na nating bitawan pa. Kung bibitawan mo, hindi ka magiging tagumpay sa lahat ng gagawin mo kasi naibitaw mo na ang pangako niya. Kaya kinakailangan natin kunin ang mga pangako at buhatin ito at i-apply sa ibang tao. Number 3, gawin natin ang pagkilos o paggawa. Yan. Kinakailangan natin magkilos at gumawa. Kunin natin ang tagumpay at tiwala ng Panginoon. Dahil sa Diyos nakasalalay ang ating buhay, kinakailangan at nakasalalay din niya ang ating tagumpay sa Kanya. Kaya ang mga tagumpay na ito ang punong-puno ng paggalak. Kaya kinakailangan natin kumilos o gawa. Ayan, pagkilos o paggawa. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 6 pala, pinagpala ang may matinding kahangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ayan, maganda. Example sa basketball. Kinakailangan sumunod tayo sa pinapagawa ng coach para tayo ay masanay at para tayo ay natuto at tayo ay lumakas. Ganun din ang Panginoon. Sundin natin siya at magpaturo tayo sa Kanya at magtanong tayo sa Kanya kung saan tayo nahihirapan. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Ano ang kasiyahan na yun? Ang kasiyahan na yun ay binuhat mo na ang pangako ng Diyos. At ito ay naging tagumpay. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, ang isang buhay na pananampalataya ay hindi maaaring mabigo na mismo sa ating buhay. Yan ang sinasabi dito. Isa lang daw ang pananampalataya
ang isang buhay na pamananampalataya hindi maaaring mabigo. Sa daw buhay ay hindi maaaring mabigo na kumilos mismo sa ating buhay. Dahil kinakailangan natin i-apply ang ating buhay sa Panginoon. Tanggapin natin siya ng lubos. Mahirap talaga sabihin na mahirap din mag-share ng gospel dahil walang natututo. Kinakailangan gawin natin lahat ng ito para maging masaya tayo sa pamamagitan ng tagumpay. Dahil nga sa Diyos nakasalalay ang ating tagumpay. Yan. So, gawin natin ang pangako ng Diyos. Gawin natin ang gawain ng Panginoon. Gawin natin ang pagkilos o gawa. Kinakailangan ng tatlong yan, ibuhatin natin. Yan. Yung tatlong yan, kinakailangan natin gawin upang tayo ay maging tagumpay. Yan. So, I need to pray for them because gusto ko ang panalangin na ito ay sundin natin at sundin niyo ako at kausapin natin ang Panginoon. Ang Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay bigyan mo kami ng katalinuhan at kasiyahan, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo kami ng tagumpay sa lahat ng mga problema natin sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami sa nahihirapan kami, Panginoon, upang kami ay maging tagumpay at maging successful sa aming buhay. Panginoon, hinihiling ko sana, Panginoon, ilayo niyo po sa kapahamakan ng aming pamilya, Panginoon. At ang aming mga kaibigan, Panginoon, ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, ng aming mga kaibigan, classmate, at mga tao na hindi pa nakarinig, Panginoon. Tulungan niyo po sila dito, Panginoon, sa pag-attend ng simbahan, Panginoon, sa lahat ng mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos or nakasalita na ng Diyos pero hindi nila apply, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po sila magpatuloy, Panginoon, sa kanilang gawain na, Panginoon po. Ikaw lang po siya maggabay sa amin. Tulungan niyo po kami ngayon at araw-araw niyo kaming gabayin sa lahat na nahihirapan kami, Panginoon, at hindi namin mabuhat ang inyong pangako, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami buhatin ito, Panginoon, upang kami magiging tagumpay sa aming buhay. In Jesus' name, pray. Amen. Yan. So, maraming salamat sa inyong suporta at sana maunawa o mag-comment lang kayo saan kayo saan yung mga problema na nahihirapan kayo. I-comment nyo lang sa baba at ipananalangin natin yan sa pamamagitan ng ang paglagawa sa atin. Ayan. So yung mga lotis, maraming salamat sa inyong panonood. Muli, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil maraming nanonood sa ating programa at maraming nanood sa video na buhatin natin ang Pangako ng Diyos Part 1 and 2. Maraming salamat sa inyo at napanood nyo ang programa. Sana may matutunan kayo sa lahat ng ito. At maraming salamat din sa panonood ng mga bakit nga ba hindi tayo lumalago. Yan. Kinakailangan natin lumago dahil mahal natin ang Panginoon at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng bagay.
So, yung mga kalotis, maraming salamat sa inyong suporta. So, andito kami para kayo ay share ng gospel na gamit ang ginamit ako ng Panginoon para ako ay mag-share ng gospel sa inyong lahat. So, muli, maraming salamat sa inyong suporta. So, God bless you. Bye-bye.